Hello guys and welcome back to my channel. This is Earthy Del Rosario. So ito na naman, Sabado na naman. It's time for Earthy Vlogs. And today, sobrang excited ko nga po na i-discuss ito sa inyo dito sa aking channel. And matagal ko na nga rin po siyang pinaplano na gawin ito dito sa aking channel. And mostly, most of you siguro alam na rin to. And iyon, sobrang excited ko lang talaga na i-share ito sa inyo. And marami nga nagsasabi din na super effective din ito. And aside from the dahon ng laurel, it is also related dun sa dahon ng laurel. And iyon, so bago ko na muna sabihin yan, gusto ko na muna magpasalamat sa mga nagko-comment, sa mga patuloy na nagko-comment na sinuwerte nga daw po sila dun sa dahon ng laurel. And I'm so happy for you. And di pa rin tayo natatapos dyan sa dahon ng laurel na yan. And marami pa akong i-share about dahon ng laurel. And doon sa mga patotoo ko din na naging maswerteng dahon din siya sa akin, ang dahon ng laurel or yung bay leaf. And I wanna say thanks din pala doon sa nag-inspire din sa akin yan, si Miss Shital and si Miss Christina West Coast. So mostly ng mga vlogs ko nakuha ko din yung idea ko from them. And I'm so thankful. And si Miss Shital na message ko na din, and as well as si Miss Christina West Coast. At sila po ay mga taga-Amerika. At ito nga po yung mga taong nag-vlog ng bay leaf. And marami rin po ang gumawa nito sa ibang bansa. And sila lang po yung, kumbaga, doon ako sa kanila na focus. And iyon. Thank you so much po sa inyo. And dito sa mga nagko-comment sa akin, maraming salamat po. At sa mga patuloy na nanonood ng aking vlog. And sa mga nagsusubscribe, thank you so much. And umpisa pa lang to, marami pa tayong gagawin. So, iyan, kakaumpisa ko pa nga lang ng vlogging dito sa YouTube. Nag-start ako Feb. And then now, ayan, so nakakuha ko ng, ayan, medyo dumami na tayo dito sa ating channel ng mga subscribers. And maraming salamat po. I'm so grateful. At kung di dahil sa inyo, wala pong katuturan nitong mga ginagawa ko dito sa YouTube. So, iyon. Ang i-discuss ko nga po pala is all about the law of attraction or yung tinatawag nilang LOA. So, ano nga daw po ba to? Ito yung paggamit ng isipan or ng utak sa pag-manifest ng mga wishes natin. Kumbaga, ginagamit natin yung brain power. Ang sabi nga daw po nila, ang utak ng tao ay isa sa pinakamakapangyarihang parte ng katawan ng tao. Yan, ang utak ay dito nasa taas na bahagi nandito sa ulo natin. And sinasabi nga nila na kung ano yung isipin mo, iyon ang maa-attract mo sa buhay mo. So, pwedeng totoo kasi nga mostly may mga nagsasabi na kung ano yung isipin mo, iyon ang magagawa mo, iyon ang maikikilos mo. Therefore, kung negative man yung nasa isip mo, kung negative man yung mga nasasabi mo and yung nakikilos mo, iyon din yung maa-attract sa buhay mo. So, yun nga po, parang naging interesting din po talaga siya sa akin. And actually, matagal ko na nga po itong pinag-iisipan na i-vlog. And then may ilan-ilan nga po dito na viewers sa akin channel na nag-suggest na gawin ko nga daw po ito at i-discuss sa kanila. So, iyon. And may nakita na rin ako dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino na nag-vlog ng about this topic, about LOA. So, yun nga po, ginagamit ang utak ng tao para makapag-manifest. Kumbaga, maisakatuparan yung wish natin, yung mga mithiin natin sa buhay. Kumbaga, ginagamit natin yung brain power. Ang sabi nga nila, yun nga, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung iniisip mo, yun yung masasabi mo, at iyon ang makikilos mo. Kumbaga, kung ano yung nasa isip mo, iyon ang maa-attract mo sa iyong buhay. So, ang history niya is matagal na during ancient times pa. Mostly ginagamit siya sa mga parting Babylon, ganyan.
Kung alam niyo yung Babylon, yan, naging ano rin siya sa Bible eh. So, iyon, ang law of attraction nga daw po is matagal na palang napapractice. And kokounti pa nga lang ang nakakaalam nito, especially dito sa Pilipinas. And mostly, meron nga rin po sa ibang bansa. Mostly, ang gumagawa nga po nito is mga taga-ibang bansa, mga nagsasalita ng mga native speaker ng English. Ayan. So, ang mga famous people nga po na nakagawa na nito dito sa YouTube, mga big time vlogger po dito sa YouTube, like sila Dan Lok, si Isabel Palacios, and most of the time nakikita ko nga po, ang gumagawa nito is si Jake Ducey na taga-Amerika. And sinasabi nga daw po nila na ito yung nakapagbago sa kanilang buhay. Ito yung ginamit nila para ma-manifest lahat ng gusto nilang makuha sa buhay. Lahat ng mga magagandang bagay na nakuha nila na meron sila ngayon is dahil dito sa law of attraction na ginagawa nila. So, iyon. Paano nga daw po ba ito ginagawa? Ang law of attraction. Una, ask. Kasi tatlo yan eh. Ask, believe, and receive. So, unahin na muna natin yung ask. Ask is, alam mo dapat kung ano yung pinakagusto mong makuha na bagay para sa buhay mo, na positibong bagay na para sa buhay mo. And, iyon. So, dapat may clear vision ka, meron kang malinaw na vision about dun sa bagay na gusto mo talagang makuha. And, alam mo sa sarili mo na gusto mo talaga yon. Kumbaga, malinaw na kailangan mo yon. Ngayon, kung marami kang kahilingan sa buhay na gusto mo makuha, make a list and then sort. Kumbaga, yung pinaka gusto mo hanggang sa pinaka-ibaba. Kumbaga, 5 things or 10 things na gusto mong ma-manifest and then makuha mo. Gawa ka ng listahan. So, yun. Isa-isa yun. Isa-isa mo yung kukuhanin. So, para naka-organize ka lang, kumbaga, okay, natupad na yung number 1, number 2 naman, number 3, number 4, number 5. So, gagawa ka nga daw ng parang listahan mo ng mga wishes and then iisa-isahin mo yun na ima-manifest. Iyon. And before ka nga na humiling, kailangan dapat na-remove mo lahat ng mga negative things sa iyong utak, sa iyong buong sistema. So later on, ituturo ko nga rin po sa inyo kung paano nga ba magtanggal ng negativity. And then, nakuha ko nga rin din po siya dito sa pag-aaral ng Law of Attraction. So, ngayon ko lang naman po siya inaaral and then, ma-master ko siya. Pag na-master ko siya, diba? So, ipapakita ko rin sa inyo yung outcome. And then, may mga times din pala nung kabataan ko na nagawa ko na rin pala tong Law of Attraction nang hindi ko alam na meron pala talagang Law of Attraction. So, later on, sasabihin ko nga po sa inyo kung ano yung mga bagay na na-attract ko nung bata pa ako na hindi ko alam na ginagawa ko na pala noon yung Law of Attraction na wala akong idea about the Law of Attraction. So, ayun nga po yung una, ask, hihiling ka, kumbaga, hihiling ka kay Lord and then para magme-meditate ka doon sa hiniling mo na yon and then magbi-visualize ka kunwari kotse, ayan, gusto mo ng kotse, bakit nga ba gusto mo ng kotse? Kasi masarap ang may kotse, ayan, magagamit mo siya kung saan ka pupunta, tapos ayan, i-visualize mo yung sarili mo na nakaupo ka na dun sa kotse. And then, pa nagbi-visualize ka, dapat nagbi-visualize ka nung wini-wish mo, dapat yung sa kasalukuyan mo siyang dinadrive, dinala mo siya sa, nag-drive ka papuntang Batangas, nag-drive ka papuntang Palawan, ayan, gamit mo ang kotse na to, ganito yung kulay ng kotse ko, kulay pula, tapos magara yung harap, ganyan, tapos, ang brand pa ng kotse ko is Ford, ganyan, or Chevrolet, or Lamborghini, ganyan. Kailangan, meron kang ma-visualize na malinaw. Yung malinaw talaga, yung in detail, pati yung gulong, ano itsura ng manobela, ano itsura ng likod, ng bumper.
dapat malinaw yun sa'yo lahat. Yung binivisualize mo talaga yung inaano mo, wini-wish mo. And then, ang sabi nga nila, mas magandang gawin ito sa umaga. So, sa umaga daw talaga mas magandang gumawa ng ganito kasi fresh pa yung utak natin. Kumbaga, hindi pa napapasukan ng kung ano-ano. So, the first thing na gagawin mo sa araw mo sa umaga is, yun na yung wish mo. Kumbaga, kung ano yung ina-attract mo sa buhay mo. Sa umaga mo na gawin, sa umaga mo na i-visualize, sa umaga ka na meditate, sa umaga mo na isipin yung kung ano man yung gusto mong ma-manifest sa buhay mo. And iyon, after that na-visualize mo na yung gusto mo, na-feel mo na yung feeling ng may kotse. Ayan, nakasakay ka sa kotse, may aircon, nararamdaman mo yung lamig ng aircon, yung leather na upuan, yung manubela and everything, yung amoy ng kotse, malinaw na sa'yo, klaro-klaro na. Let it go. Kumbaga, magtiwala ka dun sa universe, magtiwala ka dun sa kakayanan ni universe, kakayanan ni Lord, syempre, na ibigay ito sa'yo. Kumbaga, mag-let go. Kumbaga, after no, na ma-visualize mo na, ma-imagine mo na yung gusto mong kotse, just go, kumbaga, diba, go with the flow ba? Gawin mo lang yung gusto mong gawin sa buong araw mo. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka lang. Kalma ka lang. Yung para bang naniniwala ka talaga na mangyayari ito at makukuha mo. Ayan. So, yung pakiramdam na kampante ka lang. Okay. Dadating ang panahon yan. Makukuha ko na yung kotse na gusto ko. Ganyan. Sasakyan ko na yon, isasakay ko na din yung family ko later on. So, bahala na si Lord, bahala na si universe, and I trust the universe, I trust the Lord. Yung kampante ka lang, yung nananampalataya ka talaga na matutupad ito. Wala kang iisipin, hindi ka magwo-worry. And then, pag may hiniling ka pa pala, huwag ka magbibigay ng due date. Huwag ka magbibigay ng due date. Kasi kanya-kanya yan kanya-kanya yan ng time kanya-kanya yan ng dating. Kumbaga, dadating yan sa tamang panahon. Basta kalma ka lang at dadating yan. Kumbaga, manampalataya ka lang na dadating at dadating yan. Kasi alam na yan ni universe, alam na yan ni Lord. Nasabi mo na yan. Nasabi mo na yung intentions mo. And yun nga, huwag ka matatakot, huwag ka mag-worry sa kung ano man o baka hindi matupad. Kasi pag naging negative ka, kunwari nagbigay ka ng due date, tapos kunwari next month gusto mo, tapos hindi pa nangyayari. So parang mag-worry ka, parang mangangamba ka na, naku, baka hindi na talaga to magkatotoo. So doon siya nabablock. So much better talaga, huwag ka magbibigay ng due date kung ano man yung gusto mong ma-manifest or yung para doon sa intentions mo. Kung ano yung intentions mo, huwag ka magbibigay ng due date, basta hintayin mo lang. And then yun nga, huwag ka magmadali. Time will come na mangyayari yan sa'yo, makukuha mo yan. And yun, bukod doon, syempre lahat naman ng swerte na nangyayari sa ating buhay is sinasamahan ng action. So, take action. Iyon. Take action. Sa lahat ng minamanifest mo, take action. Gusto mo ng kotse, syempre, magsisikap ka. Gagawin mo lahat ang makakaya mo. Kasi, maniniwala ka pa sa sarili mo. Kumbaga, dapat maniwala ka sa sarili mo na kaya mong makuha yung bagay na yon. Kaya mong makuha yung bagay na yon. Positibong bagay na yon. Kaya mong madala yun sa buhay mo. And, iyon, after nun, maging mapagpasalamat ka, maging thankful ka, and claim it na mangyayari ito sa iyo. Maging grateful ka. Kasi nga, sabi nga sa Bible, yung wala ay kukunan pa. Yung meron ay dadagdagan pa.
I think ito yung pananampalataya mo at yung pagpapasalamat mo. Yung the thing na humiling ka kay Lord, kahit hindi pa dumadating, is nagpapasalamat ka na sa Kanya. Kasi doon na nagtitiwala ka na sa Kanya talaga agad na ibibigay niya to sa'yo in due time. Iyon. Claim it and be thankful. Yun lang. So, iyon. So, nasabi ko na nga po yung kung ano yung law of attraction. Kung kailan nga po ito nagsimula. Ayan nga po, ang sabi ko, during the ancient times. So, yung mga famous people na kilala ko dito sa YouTube na gumawa na niyan. Ayan, si Dan Lok, si Isabel Palacios, si Jake Ducey. And mostly nga po ito ay kalat na din sa Amerika. Sa ibang parte pa ng mundo. And dito sa Pilipinas, ngayon lang din po siya nagsisimula. And may pailan-ilan na vlogger na nga lang, na nga din po na gumagawa nito dito. And then, yun nga, ask, believe, receive. Ask, you visualize. Yung imagination mo palalawakin nyo. Kumbaga, kung ano yung hiniling nyo, talagang i-visualize nyo siya ng todo. And then, gagawin nyo po ito sa umaga. And magtiwala ka sa universe, magtiwala kay Lord na ibibigay nila to sa'yo. And let it go. Kumbaga, magtiwala ka kay universe and then kay Lord na mangyayari at magkakaroon ka nito. And huwag ka magbibigay ng time frame, huwag ka magbibigay ng due date kasi diyan ka mag-worry and then diyan ka magkakaroon ng negativity, which is iyon yung magbablock para ma-manifest, para magkatotoo yung wish mo. And iyon, take action. So, lahat naman ng swerte, kailangan sinasamahan ng kilos. And be thankful and claim it na mapupunta to sa'yo kahit wala pa. Kasi nga iyon, sabi sa Bible, dapat manampalataya ka. And ilalagay ko na lang dyan sa description box yung verse na yon later on, kung ano nga ba yung Bible verse na yon, which is ginagamit din ng mga mostly vloggers as an inspirational word yan. Kasi nga actually ang principle nga dito is parang si God nilikha tayo na may kakayanan na mag-attract ng mga bagay na gusto natin mapunta sa buhay natin gamit ang ating utak. So, yun nga lang po for this topic, the law of attraction. And marami pa akong isusunod na topic about this regarding this law of attraction topic, LOA. And sana na-explain ko siya sa inyo na maayos. And iyon, talagang pinaghandaan ko to. And then, kung may comments and suggestions po kayo, may mga katanungan po kayo about this topic, don't hesitate to comment down below. And if you like this video, give it a thumbs up. Thank you so much for watching. This is Erfi Del Rosario. And yun lang po. Maraming salamat. Bye! So yun guys, dudugtungan ko nga lang din pala. Yun nga, may 3 fundamentals nga siya. So, na gagawin mo. 3 fundamentals, 3 steps ng law of attraction, which is yung ask, believe, you ask for it and you believe that it will come, and then you will receive it in due time. And then, yun nga po, naalala ko noon, nung bata ako, college pa ako noon, meron kasi ako nung tinititig-titigan na, kasi may magazine kami sa bahay, and then, dun sa magazine na yun, may nakaprint na picture nung iPad Nano. Kung familiar kayo sa iPad Nano. And then, ang kulay niya is violet, and then ganyan lang siya kalaki. Kung merong nakakita ng mga iPad Nano, yun. Yung para siyang MP3 player. So, yun, same kulay, same features, may pindutan sa taas, may bilog na white sa harap, and then, may magandang headset, ganyan. So, yun noon, mga time na yon, ayun, lagi ko siyang tinitingnan, lagi ko siyang binabalik-balikan doon sa
sa magazine na meron kami dun sa bahay. So yun, araw-araw ko siya tinitingnan pag umaga bago ako pumasok or bago ako lumabas ng bahay. Tinititig-titigan ko siya. And then, iyon, parang someday magkakaroon ako nito, sabi ko sa sarili ko. Someday makukuha ko to. Hindi man ito bigay sa akin ng nanay at tatay ko, maibigay sa akin ng nanay at tatay ko, ako mismo makakakuha ko nito. And then, nasa isang magazine siya. So, nang pagdating ko ng college, ayan, nag-summer job ako. So, iyon, college na nga din ako nung nagawa ko yung pagtitig-titig dun sa iPad Nano na nakita ko dun sa magazine na yun. And then, summer job noon, ng college din ako, nakuha ko yon. So, parang pinagtrabahuhan ko yon. Iyon, nagkaroon ako ng chance na makapagtrabaho, makapag-intern sa isang government agency. And then, after nung nakuha ko yung sweldo ko, iyon, nakuha ko siya. And then, exactly the same thing, yung nakita ko dun sa magazine, na tinititig-titigan ko. Na tinititig-titigan ko nung nasa bahay ako, yung sa magazine na yun, na iPad Nano. And then, second thing is, ito nung bata pa ako, ang pangarap ko talaga nun is, makapagtrabaho sa isang opisina. Yung meron kang office chair, nakaharap ka sa desktop mo, computer, ganyan. So yun, ganun din, picture-picture din. Like, meron akong textbook, meron doon na pinapakita yung itsura ng opisina, yung nakadrawing lang, ganyan. Sabi ko, someday, ganyan, magiging ganito din ako, nakaupo ako sa opisina, nakakurbata ako. Though ngayon, hindi naman ako nakakurbata kasi ang uniform namin sa opisina is, Lacoste na, hindi naman Lacoste, pero ano siya, yung collared shirt. Though hindi naman exactly the same thing, which is, yung pala, nagagawa ko na rin pala nung bata ako, yung law of attraction ng hindi ko alam. Which is, dati, tinititig-titigan ko lang dun sa picture and then, sabi ko, mangyayari sa akin to pagdating ng araw. Mag-aaral ako, magtatapos ako, makakapagtrabaho ko sa isang decenteng opisina. Which is, yun naman, nangyari na nga. Yan, meron akong opisina, meron akong office chair, meron akong computer, at yun yung naging trabaho ko, which is, nagtatrabaho ko sa opisina for about almost 6 years na dito sa Manila. So, iyon lang. Super interesting. And then, nagagawa ko na rin pala talaga siya nung bata ako. And then, ayun, nagulat lang ako. Sabi ko, okay, nagawa ko na pala si Law of Attraction before. So, iyon nga. And, meron din palang pag-aaral tungkol dito. And then, iyon nga, sabi nga, ang utak daw ng tao is powerful. Kung ano yung isipin mo, yung ka. Kung ano yung isipin mo, yun yung mayayari sa buhay mo. Iyon ang makukuha mo. So, napaka-powerful talaga ng utak ng tao. And, yun nga, kung ano yung ipapasok natin sa ating utak, be careful. Dapat maging maingat tayo kasi yun yung magdadala sa atin, sa ating future. So, yun lang. Hopefully, nasabi ko na lahat about this. Na-introduce ko na sa inyo ng mabuti itong law of attraction na to. And, iyon, maraming salamat din pala dun sa mga ibang vloggers dito sa Pilipinas na napanood ko. And then, dun din ako sa kanila nakakuha ng idea habang inaaral ko nga itong topic na to. And sana, hopefully talaga na-deliver ko to ng maayos sa inyo. And, masundan pa to ng maraming topic about this. And, yun, super interesting lang talaga siya, si Law of Attraction. Iyon lang po. So, thank you so much for watching. See you later kasi meron pa akong gagawin isang vlog. Bye!